Guys, share ko lang to sa inyo sa mga hindi pa nakakalam, mga baguhan, lalo't lalo na sa mga gustong mag-aral ng ganitong electrical. Dalawang klaseng pag-install ng mga saksakan. Dalawang klase. Yung una, kung makikita nyo, kung babalik din natin, ay naka-splice po yung linya ng isang outlet. Ang advantage nito, kung sakaling uminit yung mga saksakan sa laki ng load na sinaksaksak nyo, hindi siya maaapektuhan dahil naka-splice po siya. Tuloy-tuloy lang po yung kanyang supply. Makikita nyo, wala po siyang jumper dyan sa unang outlet. Nandito po naka-splice po. Tuloy-tuloy lang po yung supply nya. Saka sakaling mag-init to, hindi ito maapektuhan. Tuloy-tuloy lang po. Ito naman po yung pangalawang outlet. Ito po, yung pagkakaiba noon ng isa, kung makikita nyo, dire-diretso lang po siya, oh. Dito. Ang ano naman nito, magkakakosto ng ang loose connection kasi naka jumper lang po siya dyan, ka-series lang po siya. Halimbawa lumuwag yung mga terminal nito at uminit to sa laki ng load na sinasaksak nyo, possible po na mapektuhan to at hindi na po ito gagana. Di tulad ng isa na to, naka-splice po siya dito sa puno, puntang breaker ng yung bahay. Ito, di tulad to, naka-series lang po siya dyan, oh. Sa mga gustong magpaayos dyan ng mga electrical sa bahay nyo, yung mga saksakan nyo, sabihin nyo sa gagawa ng bahay nyo yung ganitong klaseng install. Kasi ito, okay to. Wala tong problema kung sakasakaling ganito yung pagka-install ng yung saksakan sa bahay nyo. Di tulad nitong isa, pag uminit to, wala na to. Wala nang buhay to. Hanggang dito na lang. Di tulad nitong isa, pag uminit to dito, kahit saan man sa kanilang apat, continuous pa din ang supply nya. Kasi yung linya nya naka-splice dito sa source mismo. Tsaka guys, kung magpapa-install kayo sa mga saksakan, siguraduhin nyo sa mga electrician nyo na 20 amperes lang yung breaker ay yung mga saksakan. 20. Yun lang po.